So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jenan. Isang mabilisan na lang guys, it's 30 versus Course. Isa sa mga battle sa flip top na 1 minutes, no. Isa to sa mga gusto kong mapanood nung na-upload siya. Pero syempre hindi ko muna siya in-upload, hindi ko muna siya ni-review. Respect sa flip top battles, no. Pero dahil yung video na to is for September 1, nangangatin na ako panoorin to, no? So 1 minutes to, alam niyo naman kung paano ako mag-judge ng 1 minutes. Patapusin natin yung both rounds, dan saka natin i-power scale, no? Kilala natin si 30, alam niyo na yan, ilang beses na natin review yan sa Motus, at alam niyo yung ginawa ni 30 sa semifinals ng Motus. Kung napanood niyo yun, kung hindi pa, nasa channel natin yung review ko. So yun, yung Course, first time ko siya makapanood. So tignan natin kung ano magiging battle yung mangyayari dito. So umpisa na natin to. 30, tingin sa minuto to. 1 minute daw, pakinggan natin unang banat. 30. Yo! Yo! Tuna na ng Jensan. Kanyang niyayabang talento niyang taglay. Pero paano mo nasabing sikat tuna kung walang dugo sa iyong kamay? Blood compact, sikat tuna. Magigets nyo yung detalye na tong tuko inaapakan, sandugo ang imahe. Yun ay balik kasaysayan. Tuko, sandugo ang imahe. So grabe yung ano, yung reference niya doon. Nastigan ako doon. Si Katuna, magigets nyo yung detalye na tong tuko inaapakan, sandugo ang imahe. Yun ay balik kasaysayan, mga kaganapan para lang alam mo. At sa ating palitan, ikay napag-initan, kalakalanto. May sinasabi pa okay. to, pag siya daw napag-initan, kalakalanto. Okay. Ayos yun. para lang alam mo. At sa ating palitan, ikay napag-initan, kalakalanto. May sinasabi pa to, pag siya daw nag-basketball, 5-step, no dribble. Puta, nagra-rugby ata to. Grabe yung laruan mo, Chong. Di na travel tawag doon. Bakasyon na yun. Tangin na mo ka? Tangin, bakasyon na yun. Tapos meron pa, sabi niya, oh. Di na travel tawag doon, bakasyon na yun. Eto kung mag-isip, tulok. Ano yun? O ka lang. Nag-stutter siya? Totoo ba yun? Alam, siguro yung ring nila nakakabit sa nyog, tas bola, durian. Pagpatuloy mo lang, magbubunga yan. Meron pa, sabi niya, oh. Pagpatuloy mo lang, magbubunga yan. Lumaki to sa streets. Putarang is. Nag-choke talaga si 30 doon? Totoo ba yun, Third? Nag-choke ka doon? Sa suntukan, palag sa labo-labo. Pukpukan daw ng 2 round para sa akin ay laro lang. Lato-lato. Pero sige, pagbibigyan kita. Nakalimutan ko pero tatandaan mo magbabayad ka mamaya. Gagi, nag-choke si 30. Parang hindi naman kapani-paniwala yung choke na yon. Parang first time ko makita si 30 na nag-choke or nag-stutter, no? Anyari, Third? Anyari? sayang, ang lakas na nun. May 2 linya na ako nagustuhan doon, kaso dumating yung choke. Tapos nawala na. Kumbaga, yung 2 sabi ko patapusin muna natin both rounds saka natin i-power skill pero eto, magko-comment muna ako. May nagustuhan akong 2 lines kay 30 doon, kaso sobrang lala nung naging choke niya doon or stutter sabihin natin. Nakalimot siya, inamin naman niya, nakalimutan niya. Yung 2 linya na nagustuhan ko, parang hindi yun enough para ma-cover yung choke na yun eh. So malaki yung puntos na nabawas doon kay 30 sa round na yon kasi sobrang lala nung choke na yon. So sayang nang hinayang ako doon. So Course tayo. Unang banat, pakinggan natin. Ako'y pambato ng sugandang
kampyon laban sa pambato ng syudad ng mga tirador. Pwes ko usapang multiple champs ako LeBron James na all around na naging beast sa West, number 6 at all-time best ikaw. 30, number 3, D-Wade. Ibabalik ko si D-Wade sa Miami. Click-clack bang! Cause you've got hit on your chest. Patay na yung hitman, Hit bang! on your chest. Ang Sunod-sunod galing. yung putok sa dibdib. Bang! Sabog-sabog yung tunog kada kala bit-bit. Bang! Durog-durog yung loob sa mga bala na siksik. Dapat kasi hindi ako ang kinalaban. Tingnan mo, uwi ka tuloy duguan. Pagkatapos kitang binalaan o duguan, di uwing si Bak, sakit nung taga Davao na bitch. Nilagyan ng butas sa dibdib na parang halaw sa blitz. Halaw sa blitz. Nagets ko yun kasi nanonood din naman ako ng Bleach, no? So, ang galing. Galing nun. Yung mga anime reference, no, kung napapanood nyo yung Bleach, sa Bleach kasi Hollow yung isa sa mga kalaban doon. Isa sa mga kalaban ng mga Shinigami is Hollow. Yung mga Hollow kasi may mga butas sa dibdib yun. So yun. Laan o duguan, di uwing si Bak, sakit nung taga Davao na bitch. Nilagyan ng butas sa dibdib na parang halaw sa blitz. O halaw sa blitz, di pagkuha ng kaluwa, yun ang kanilang goal. Pwes ako Korea galing South, di mo makukuhaan ng soul. Tatanggalan kita ng puso, sabay yung beat mawawala. Buti nga, mawawala yung big tray sa screen na parang itbulaga. Round 1 pa lang, sinabayan kita sa iyong laro. At alam mo kung same force, dito papalarin. Kahit nalutuin, parang palpak na fine dining. Kasi yung main course, di mo makakain. Okay, sorry. Tang inang lakas. Lakas ni Course, men. Akala ko hindi ko magugustuhan yung mga references niya. Akala ko hindi magiging ganun kalakas yung mga punchlines niya. Pero hindi, nagkamali ako doon. Solid na round 1 yung pinakita ni Course. From start to finish na maintain niya yung energy tsaka yung power na gusto ko, no? So props doon kay Course. Minama niya si 30. First time ko makita si 30 na ginanon, no? Siguro dahil hindi na kompleto ni 30 yung round 1, kaya siguro na feel ko na to be honest, na bodybag si 30 doon sa round 1 na yon. Siguro parang may 3 power punches si Course doon, 3 or parang 3 or 4 lines na solid na tumama kay 30. Para sa akin lang naman, parang may nagustuhan kasi akong 3 or 4 na linya doon na solid yun, yung pagkatama kay 30. So para sa akin ang layo. Siguro sabihin natin na perfect ni 30 yung round 1 niya. Siguro pwede nating itabla yon. Pero nga sabi ko, meron ako nagustuhan na line si 30 sa umpisa niya, parang 1 or 2. Pero hindi yun enough para makover yung choke niya doon sa gitna ng round 1 niya. So binaba ko talaga yung score. So sabi ko nga sa inyo dito sa channel natin, nakakausap ko man sa channel yan, sa page ko. Ayoko magkaroon ng bias sa review. So tropa yan si 30, pero kailangan kong honest na review. So binaba ko si 30 sa 7 points dahil nga ang lala nung naging choke niya doon sa round 1. Then ang nangyari pa is hindi nakabawi si 30 doon. Right after ng choke niya, hindi siya nakabawi doon. So ayun, para sa akin, nabadibag si 30 doon sa round 1. So bibigyan ko to ng 10-7 na score. Ang lakas ng course, ang lakas ng ending niya, na hindi niya makakain yung main course. Ayos yun. Isa yun sa mga linya na nagustuhan ko. Yung sa Bleach, ayos yun. Yung binalaan, ang gusto ko rin yun. Basta ang dami, maraming tumatak na linya si Course para sa akin. Si 30 sayang nang hinayang ako, pero it's a 10-7 in favor of Course sa round 1. Tignan natin kung makakabawi si 30 dito. Ako'y bigla ang nagka-movement nang di inaasahan na parang may turret. Habang ikaw panay baton na angle pinapaikot, may juret. Tas mahusay daw ang okay. puta. Tol, malabo kang maging Kenshin kahit may bato sa iyong linya.
Nagmamatapang, pero halatang panggap to. Kung usapang suntukan, tulog mo na lang, ganun din naman bagsak mo. Itong napik mo, Rick. Ano daw? Pero halatang panggap to. Kung usapang suntukan, tulog mo na lang, ganun din naman bagsak mo. Tulog mo. Itong Okay. napik mo, Rick, matik sa akin matutuhog. Natatawag ako na adik kasi kada battle dumudurog. Ikaw nga may linya kang, call me Vince Carter cause I'm the Lord of this ring. Tangina mo, praning. Ako, di Vince Carter, pero kita nila yung pagkasik ko sa ring. Yung reference mong desperado, Ganda nun. linya yon ni Zero Out. Siko sa ring, no? So, sa mga hindi nakakaalam, si Vince Carter ilang beses siya nag-champion sa dunk contest sa NBA, tas isa sa mga parang naging icon or tumatak sa mga fan ng NBA player is yung dumunk siya, si Vince Carter, pero hanggang siko yung binaon niya talaga, no? So ayun, panoorin niyo yun kung gusto niyo makita. Praning. Ako, di Vince Carter, pero kita nila yung pagkasik ko sa ring. Yung reference mong desperado, linya yon ni Zero Hour. Grabe ba? Naispit pa yun? Kinuhanan mo pa yung zero, tangina negative na yun. Ayos. Heavyweights daw kasi si pare, panay tae sa alitan. Sikto, pues kung sulat pan sarili, diarrheang shit mo. Pururut. Ano daw? Heavyweights daw kasi si pare, panay tae sa alitan. Sikto, pues kung sulat pan sarili, diarrheang shit mo. Okay. Ayos yung reference. Nagets ko. Sulat pan sarili, diarrheang shit mo. Pururut. Naugat, taguan, pinahirapan, di ba? At tinapos yung laro ngayong pinakitaan. Galing. Bawi si 30. Bawi si 30 doon para sa akin. References, umulan na naman ng references na maging honest ako sa inyo, naintindihan ko yung ibang references, especially yung sulat pansarili, diary yung shit mo, puro waste lang, diary. Okay, maganda yun, nagustuhan ko yun. Ano pa, ang daming reference na alam mo yun, kung nabawi ni 30 yung performance niya sa round 1. Bawi as in bawi talaga. Kung references lang, parang pumantay yung mga references ni 30 doon sa ginawa ni Core sa round 1 eh. Ganon karami yung references. Same. So let's see kung ano magiging bawi ni Core. Oo, Lebron! Di ako Leon! Tapos pusi kalaban! Di ka tigre. Sa bibig mo na mismo nang galing na sagot mo ang paglipad sa motos, abadi na timbre. Na yun na yung paraan ni MZ para masabing magaling mga taga-Davao. Kasi nga, di ka libre. Kasi sino? Tangina, basag. Ayos yun. Ang ganda ng reference na yun. Di ka libre. Okay. Galing. Di na timbre. Na yun na yung paraan ni MZ para masabing magaling mga taga-Davao. Kasi nga, di ka libre. Kasi sino mas lango sa atin sa battle rap? Ikaw, nalasing ka lang sa mga dinurog mo na kalaban. Habang ako, isang general na hinubog ng digmaan. Alam ko, nasa Luzon ka naghalimaw. Pero tandaan mo, nasa Jensa ng tunay na digmaan sa Mindanao. Na hindi ikaw ang future ng Davao o hindi ikaw ang present. Kaya kitang ikahon at balutin. Mas may tsansa ka pang magkampiyon sa motos kaysa ako ay talunin. Kasi di porkit addict, Putaragis ka. ako. Nakapunta ka na ng semis kasi kalaban, puro kasi bano. At kahit nasa likod mo si kamatayan, patay baon si Katlo na parang ako si Orochimaru. Kaya sige laro, halika. Sunog mga sulat mo sa akin na parang post office doon sa Manila. Kasi ako, heavyweight. Galing nun. Wala ka pang talo. Galing nun. Ang galing nun, tol. Nagustuhan ko yun. Sunog yung sulat mo sa akin parang post office dun sa Manila. Woohoo! Bigat nun. Kaya sige laro, halika.
Sunog mga sulat mo sa akin na parang post office doon sa Manila. Kasi ako, heavyweight nasik. Wala ka pang talo, I'll chase this bitch and make him bleed. Hahabulin ka ng aking mga paa. Cause tonight, you can't escape defeat. Galing. Ang galing. Ang galing ng course, tol. Hindi ko ina-expect na... Eto, maging honest ako. Hindi ko ina-expect na papalag si course kay 3D. Kasi syempre, kung ako si course, syempre, i-research ko na yan si 3D kung paano labanan, kung paano iskoran. And syempre, for sure, ang dami ng battle ni 3D sa Motos. And syempre, feeling ko, kung hindi man lahat pinanood ni course yun, nakakuha siya ng idea kung paano niya bubutasan si 3D. And para sa akin, naging effective yung ginawa niya. Ang galing. Ang dami niyang power punches na tumama talaga kay 3D. So, ang galing nun. Para sa akin, yung round 2, itatabla ko yun. Dalawa yung pinagpipilian ko kung itatabla ko ba yung round 2 or ibibigay ko kay course yung round 2, no? Pero props kay 3D sa pagbawi niya from choke sa round 1. Pero yung round 2, parehas malakas yun. So, I think I'll go for a tie sa round 2. Grabe yung siksik na para sa akin, pinakamalakas na linya ni course dun is yung mga sulat mo sa akin sunog, parang post office dun sa Manila. Ang solid nun, tol. Ang galing. First time kong makarinig ng linyang ganun. Solid yan. Actually, marami na ako narinig na linya na sulat mo sa akin sunog. Pero yung dinugtong niya as reference yung post office sa Manila, burn yun, tol. Ang galing. Props sa'yo, course. Nagustuhan ko yung sulat mo dito sa round 2. Ang ganda ng pagkaka-execute, deliver, pagkakatahi mo ng mga bars. Props doon. Props kay 3D sa pagbawi niya sa round 2. Pero yung actually pwede ko talagang ibigay yung round 2 kay course. Pero ayun, it's a tie for me kasi props sa ginawa ni 3D. Nagustuhan ko naman yung mga references, lalo na yung diarrhea shit, yung something ganyan. Solid yun. Pero yung course solid din yun, kaya I can't decide talaga. It's either way no? Pwedeng kay course, pwedeng kay 3D, pwedeng tabla, pwedeng ganon. So I can't decide. Itatabla ko muna yung round 2, pero yung round 1 malinaw yun, kay course yun. So round 3 pakinggan natin. Pakinggan natin. Produkto ng SGR, pero di nakuha yung title, kaya siya nababader, di malayong tamod ka ni Michael. Yan yung image nitong Butler, oh. Di yun barang magaan, kinunik ka na sa Michael. Course, bumenta ka naman. Okay, Michael Kors. Pumapatay aking papel Michael Kors, no? Brand ng relo. Di yun ba actually, yun yung pinaka-favorite kong brand, Michael Kors. parang magaan, kinunik ka na sa Michael. Course, bumenta ka naman. Pumapatay aking papel buhos lahat. Nagtiis tong mag-practice. Kakabigay mo lang, sir, June na agad, ang bilis mong mapanis. Sa 3 ka na si Bakchak wasak tumalamang. Orgy, yang 3 mo na crap that kinat mo na lang. Pusi, kasi winord play niya yung Diablos sa Jabwilus. All, good job. Hulaan ko, di nag-work, no? Kasi bigkas niya sa fraud. Fraud! Sinong niloloko mo? Pues yung right ko, rekta tama. Check nyo! Check nyo! Nang ma-anticipate saglit. Right, correct, tama, check. Lahat relate sa core. Kasi yung lines ay correlate. Shit! Pag ang core binaba! Tang ina. Sayang third. Bakit ka nag-choke sa round 1? Pero tang ina, solid yun. Galing. Galing. Huta. Pues yung right ko, rekta tama. Check nyo! Check nyo!
nang ma-anticipate saglit. Right, correct, tatama, check, lahat relate sa core. Kasi yung lines ay correlate. Pag ang core binaba, steady ang barko. Pag core na sight, nakakabet sa'yo. Pero nakalaban mo ko, dun pa lang panalo ka na. Pwede mong maibida, Maria Cristina, pagkat tong talo na to'y magbibigay sa'yo ng enerhiya. Galing! Maria Cristina, talo na to'y enerhiya. Galing! Ang reference ni 30 dun yung Maria Cristina Falls na parang nagge-generate ng matagal ko na tong parang elementary pa ako nito no? So if mali ako, i-correct nyo na lang ako, pero sa pagkakaalam ko yun nga, Maria Cristina Falls na nagbibigay ng kuryente, no? So yun, galing ni 30 dito, yung references niya kung paano niya napagdudugtong yun sinabi niya, check, tama, ganyan. Galing. Connected sa core. Correlated yung linya. Boom! Tignan natin kung anong bawi ni Course. Pero tayo na solid na performance sa last 2 rounds ni 30 na 2 and 3. Grabe. Grabe yun. Ang lakas! Grabe ang lakas! Parang anak kami ng Diyos. Sa motos nakasemis, Brad. Ako'y lugi sa kalaban. Pues ako humble demigod na parang lugi galawan. Pero sa tingin mo, di ako pumapalag sa Diyos? Aba, mali ka. Walang sinasanto kahit tong 30 anak ni Santa Maria. O anak ka ni Santa Maria, pero bang senaryo to, G? Ikaw yung anak ng Diyos na pinagpala. Tapos ihukay. Pagkatapos ipako sa cross, pinapangako ng court. Santa Maria, no? So, ewan ko pero isa yun sa mga ginamit kanina ni Course, no? Yung Maria. Tapos Santa Maria naman to. Kaya tinan nyo yung reaction ni 30 dun, parang natawa siya doon na parang alam ko na sasabihin mo yung ganito, something ganyan, no? Ang galing. O anak ka ni Santa Maria, pero bang senaryo to, G? Ikaw yung anak ng Diyos na pinagpala. Tapos ihukay. Pagkatapos ipako sa cross, pinapangako ng course na sa 3 araw, walang Diyos na mabubuhay. Dahil anak ng general, ang salarin na pagpatay kayong hustisya mo susukat, pero wala nang bata sa flip-top. Doon ka mumulat na kahit kumapit ka sa pawang kaso, di makakausad. Di ako si Course, ang aking galing ay walang kawangis. Para kung tinanggalan ulit ng capital yung France na wala akong kaparis. Di akong heavyweights ng underground na sa record mo dudume. Kaya pala 30 kasi all 3 rounds, triple dead siyang uuwi. Eh anong malinis tinarbaho? Palpak na tirador siyang napugutan ng ulo. At salamat nga pala Mindanao, Tats Maven Course, alam nyo ng tuna ang bago nyo pambato. Okay. Sino ka magayay? Baka sa laban yun! Okay. Round 3 ni Course, para sa akin hindi siya ganun ka-effective. Hindi ko nagustuhan yung round 3, or sabihin natin nagkaroon kasi ng pre-med si 30 about dun sa Maria. Santa Maria yung isa, tapos yung isa naman Maria Cristina. So di ko alam kung magka-connect yun, pero para sa akin nagkaroon ng shield si 30 dun sa punches na yun. So para sa akin hindi siya naging ganun ka-effective. In short, yung round 3 ibibigay ko yun kay 30. Malinis yung performance ni Course, bumaba yung yun pa rin naman, malinis yung performance ni Course, bumaba yung enerhiya lang, bumaba yung mga power punches, bumaba lahat. Okay, kung yung round 1 and 2 ni Course is naging consistent, so ako nag-expect ako na round 3 niya is ganun din, pero hindi naging ganun yung outcome. Lahat ng elements ng battle rap bumaba sa kanya. Ang natira lang is yung pagiging consistent niya na malinis yung delivery, yun lang pero yung power energy tsaka yung mga power punches, lumaylay siya doon, no? Pero yun, props pa rin, bibigyan ko ng 8 points yun, hindi naman siya nag-choke,
No, hindi naman siya nag-choke doon. So, it's a 8 points for course. Kay 30, tangina, solid yun. Solid na 30 yung round 2 and 3. No, hindi natin pwedeng i-disregard yun. It's a 10 points for 30 sa round 3. So, ayun. Kung sa scoring, kung sa round, tabla yon kasi round 1, course, malinaw yon. Round 2, tabla. Tapos round 3, 30 yon. Pero sa scoring medyo tayo sa scoring kasi ang naging scoring natin sa score sheet natin is 10-7 sa round 1, round 2 is all 10, tapos 10-8 sa round 3, no? So 28 para kay course, 27 para kay 30. So first time ko makita si 30 na nagkaroon ng choke na malala no? Tsaka alam mo yon, pwede na nating ganito in short na lang, no? Pwede nating i-disregard yung round 1 and 2 ni course, tsaka yung round 2 and 3 ni 30. Pwede nating i-disregard na yon. So, ang pwede nating ipaglaban yung round 1 ni 30, tsaka yung round 3 ni course. Kasi yun yung dalawang round nila na hindi naging malinis. 'Di ba? I mean, yun yung dalawang round nila na kay course mahina, kay 30 nagkaroon ng slip-ups, no? Syempre, kung ipagtatapat mo yung dalawang mahinang round na yon, titignan mo pa rin yung performance, no? So, kay course, na itawid niya ng maayos yon. Kay 30, nagkaroon talaga ng choke, no? So, ayun, para sa akin, ayun yung naging breakdown ko sa battle na to kay 30. Di ko alam kung sino yung panalo dito, Kung panalo si 30, edi wow. Edi wow, kasi na overcome niya yung choke niya yon, no? Pero kung nanalo si course dito, props kasi pumalag siya kay 30, no? So ayun lang. Tropa yan si 30. Ilang beses ko na nakakausap sa FB page ko, sa channel ko, no? Walang beef, no? Tropa yan si 30, gagi. So ayun, gusto ko lang maging honest and ayoko lang magkaroon ng bias dito. So para sa akin, isa course dito sa score na 28-27. Dikit naman. Pero bakit kasi nag-choke ka third? First time kita makita mag-choke. Mapapawaw ako sa iyo Kasi akala ko akala ko fake choke. So sa putang ina, fake choke to. Pero puta, wow. Bakit ka nag-choke third? Hindi ko maisip kung bakit ka nag-choke. Pero ayun, is a 28-27. Sa rounds is tabla. Pero sa overall performance, I'll go for course. So, course ako dito. 30 versus course, mag-i-ace beses para sa kanilang pareho. Ang bola ng mula. Pero feeling ko dikit, 2-1. O, diba? 2-1, puta. Para kay 30. Uy! Tang ina, wow. O, diba? Sabi ko sa inyo pag nanalo si 30, mapapa-wow. Mapapa-edi-wow talaga tayo doon kasi na-overcome niya yung choke na malalim na yon, no? So, sayang lang, walang judging dito. Gusto ko sanang mapakinggan yung opinion ng mga judges, no? Props kay 30, na-overcome niya yung ganon. Alam mo yun, nag-choke sa round 1 pero binawi niya sa rounds 2 and 3. Props doon, tol. Galing. Yung ako, Vicentes, pero Motos Battle League, lahat ng mga tropa dyan, siyempre kay course. Sorry, Salamat ka pala kay 30. Shoutout ka pala. Sorry. Pero Gago si Arik. Hindi niya naman dinis si Tots dinis niya yun. alam mo na kung sino ka. Shoutout sa'yo. Yun, so, yun. Wow. Galing. Nagustuhan ko yung battle. Para sa akin, yun nga, dikit nga, diba? Sabi ko nga sa inyo, para sa akin, dikit yung battle. And ayun, 30. Congrats third. And sana, alam ko mapapanood mo to, sana hindi mo masamain yung mga nasabi ko. Yun, alam mo naman yan, ayoko maging bias sa page natin. Sana wag ka magalit. Pero yun, props kay course, tain ang galing mo tol. Looking forward sa'yo sa flip top.
30, congrats. Congrats din sa pagkapanalo mo sa semifinals, and syempre sa good luck naman sa finals against Nego G, okay, sa Motus. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Sobrang na-enjoy ko yung battle, ang haba ng naging natin, kwentuhan. So ayun, yun lang naman. Kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.